Hello guys! It's me again, Olive. Welcome po ulit dito sa San Andres, Quezon. Isa sa mga favorite place ko po. Bali, welcome po sa aming YouTube channel, and then welcome po sa panibagong vlog namin for today, kung saan bibisita po kami ng isang property na may sukat ng 1.9 hectares. So sa mga naghahanap po ng properties na small cut lang, ayan, pwedeng pag-alagaan ng hayop, and then at the same time pwedeng bakasyonan, good for investment na rin po, and then for sure may return income to basta ganitong mga niyugan. So watch nyo na po tong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. Ito po ay along Barangay Road. So ito po ay binebenta po ni seller sa napakamurang halaga lang po. So avail na po kayo hanggat mura, dahil ito po ay ongoing na po ang pagpapagawa ng cemented road dito po sa lugar na ito. So grab nyo na po agad to. So tara, magsimula po tayo mag-vlog. So yan, magsimula na tayong ikutin si 1.9, pero bago po ang lahat, wag niyo po kakalimutang paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then wag niyo rin po kakalimutan pindutin po yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga properties na ibablog po natin. So itong linggo na to puro pagbablog po yung gagawin po natin, no? So recently talaga naging busy ang inyong lingkod sa mga documents, so hindi po ako masyadong nakapag-upload, pero itong linggo na to, ayan, sunod-sunod po yung i-upload po natin ng mga properties po na nabisita po natin na magaganda na, mura pa. So lagi po kayo mag-abang po, baka isa doon sa mga i-upload po natin magustuhan po nyo, so magkakaroon po kayo ng napakagandang mga farm lot. So tara, lakad tayo. So yung property po is semi-flat. So hindi naman siya totally na 100% flat, yung flat na flat po, pero ito po ay umaalon. So napaka-gradual, ang gandang ikutin. And then halos kapantayan din po siya ng pinaka-road. So tayo po ay meron po tayong nasa 100 meters po na frontage. So pasok na pasok po ang ating car, wala po tayong poproblemahin. So mapapansin niyo po dun sa vlog po natin, dun sa unang video po natin kung saan binibidyohan po natin yung pinaka-road. So pasok na pasok po yung car. Medyo siguro hindi lang po papasok yung medyo mababang sasakyan po. Pwede po dito yung mga medyo matataas. So okay naman po, kayang-kayang pasukin, pero kagandahan po kasi nito, ongoing po yung pagpapagawa ng road. So mamaya i-explain ko lahat yan, pupunta tayo dun sa may pinaka-frontage mamaya para ma-explain ko lahat po yung about sa road. So dito muna tayo sa may pinaka-loob. Yan, ang ganda. Sobrang bata pa ng mga niyog. So ito po ay takaran kung tawagin, bago pa lang po namumunga yung iba, and then yung iba ay mga bagong tanim pa lang. So sa ngayon po, ang property po ay umaani po or nagkakaroon ng return income na nasa halagang 10 to 12,000 po, So yan po ay every 45 days. Pero sabi nga po ni owner, once na mamunga lahat yung mga niyog dito, hindi lang po yung ganun yung kikitain. So katulad po niyan, and katulad niyan, so mga wala pa pong bunga yan, marami pong ganyan dito sa part na to. Pero ang kagandahan po nito, yung makakabili, masasapol niya lahat yung bunga nung niyog na to. Ganda, batang bata pa talaga yung mga niyog natin, as in. So yan, kasama po yung property po na yan, yung part na yan. And then ito po yung pinaka road po natin, So mamaya lalabas tayo dyan para ma-explain natin. Hindi na po tayo mapapanglaw dito kasi meron tayong mga kapitbahay na dito. Ayan. And then ito po ay talagang daanan po, dahil ito pong road na to ay tagusan po sa National Road. So dito po meron po yung tatagusan, and then dun sa pinasukan natin, tatagusan din po yan ay National Road. So napakagandang property, And then ayan po yung pinakalukaran nila. So dyan po ginagawa po yung pagluluto po ng niyog. Ayan. So kasama na rin po yan sa magiging bentahan po natin. Ayan, ikot tayo. Tingnan natin yung ibang part. Kagandahan po dito sa San Andres, ito pong mga property po dito, halos yung damon tumutubo niya is
Parang alang Carabao grass lang po ano. So tintabas lang to, ang ganda nito. And then kagandahan dito, kung sakali ay i-avail po natin, pwede tayo mag-alaga dito ng mga kalabaw, kambing, baka. Yan, masisimot na yung mga damo natin na dyan na mga nagtutubuan. So hindi na natin kailangan magpalinis ano. So halos na mga may property dito, yan, nag-aalaga po talaga sila ng mga hayop. Yan po, masok pa po ako dito sa may pinaka gitna, and then ayan, nagandahan pa rin ako. Ganun pa rin kaganda talaga. So talaga ito yung bet na bet ko talaga sa mga lugar na to, no, dito sa San Andres saka San Francisco. Yung pinaka itsura ng property, halos maa-amaze ka talaga. Talagang mararamdaman mo yung pagka-farm niya. At the same time, talagang magugustuhan mo talaga yung area. As in, walang masyadong damo, and then puno ng niyog. Talagang ma-appreciate mo yung kagandahan niya kasi lumilito po yung ganda ng property pagka ganitong kalinis po yung lugar po ano. So walang masyadong damo, mga Carabao grass lang halos yung nandito. So talagang ang gandang investment ng mga ganitong klase ng property. Sobrang love na love ko pagka ganito itsura. So yan, ikot pa rin tayo. Ang ganda talaga. Nakakatuwa. Ayan po, bali po tayo po ay nasa 6 kilometers para makalabas po tayo ng National Road. And then kagandahan po nitong property na to, ulitin ko lang po ongoing po yung pagpapagawa ng Barangay Road. So nandun po sa may right side po natin, sa may dulo, yun po yung sinisimulan ng sementohin. So meron na daw pong nasisemento doon. And then isusunod na po nila yung line ng kuryente. So sa ngayon po, talagang wala pang kuryente rito. Ang ginagamit po ng mga tao dito is solar pa lang. So pwede naman po tayo magpatayo ng mga bahay or kubo kung sakaling i-avail nyo to. So solar na muna yung gagamitin natin. And then about naman po sa source ng tubig, tayo po ay pwedeng magpahukay, and then dati daw po ay may balon na daw po talaga dito dati. So hindi na lang din po naasikaso nila owner, napabayaan, so natabunan na lang din po ulit ano. So yun po, magandang idea, magpakabit na lang din po ulit tayo or magpakuhukay na lang din po ulit tayo ng balon para magkaroon po tayo ng tubig dito. So kagandahan nito, ang haba ng frontage natin, 100 meters, and then kagandahan po nito, talagang pasok na pasok yung sasakyan natin buhat dun sa National Road, hanggang dito po sa Barangay Road, hanggang dito sa property sa haba po ng ating frontage. Pantayan pa siya ng pinaka road. So ang ganda talaga. Lakad pa rin tayo. Ang sarap ikutin ng property, halos hindi ka mapapagod. So ito po, ina-advise ko po dun sa mga buyers po namin na medyo may edad na. So hindi man po ito talagang flat na flat, as in 100% flat, pero ito naman po ay slope na napaka-gradual. So okay na okay pa rin po ito sa mga may edad. And then kagandahan din po nitong property na to, kung sakali mag-aalaga po kayo ng mga hayop, no, yung pong mga kalabaw, baka, yan. So sila po ay hindi pa pwede dun sa mga medyo matatarik na lugar, baka mapilayan po yung ating mga hayop. So ito po, pwede po ito dahil ito po ay hindi po siya upland or hindi matatarik na lugar. So okay na okay po siya sa mga paghahayop. So safe po yung mga alaga po natin. Lakad tayo, ang ganda. Wow. So halos mga same lang po na mga itsura yung mga properties dito, no. Iisa yung mga outlook nila, ang gaganda.
bali nakarating po ako dito sa may pinaka source ng tubig na sinasabi po nila seller, pero kagaya ng nasabi nila hindi na daw po nila naaasikaso. So ang nangyari po is pinaglubluban na po siya ng kalabaw. So ayan po yung naging itsura na ng pinaka source ng tubig dito. Kahit po naago siya, marumi naman po siya. Yun nga po ay dahil hindi na po nila naaasikaso. Pero yan naman po, once po na napigilan na po natin yung paglublob ng mga kalabaw dito, kagaya po niya, may nakalublob dahil init na init sila. So, lilinaw naman po yan, ano, and then huhukayan na lang po ulit natin ng panibago. So, babawalin na lang po talaga natin na malubluban po ulit talaga ng kalabaw. At least po, tayo po ay may source ng tubig dito po, ano, bukod po doon sa pwede pa tayo magpahukay. Yan po, meron pong nadaloy na tubig. So bawalin na lang natin kung sakaling i-avail natin, bawalin natin yung paglublob na mga may karatig po tayo na mga may alagang hayop. Siya nag-ikot pa rin tayo. Ganyan pa rin yung nakita natin, ano, punong-puno pa rin ng niyog. Yan, may mga nakasugan na kalabaw dito. So lalabas tayo dun sa may pinaka road para ma-explain ko naman po sa inyo, ano. Ang ganda ng mga niyog niya, oh, takaran pa lang. Matagal-tagal po natin itong pakikinabangan. And then, kagaya ng nasabi ko kanina, ito po ay may return income na umaabot po sa 10,000 every 45 days po, ano. So kung mamunga na po lahat yung mga bagong tanim, ang kagaya yung mga naghilera na yan, hindi lang po 10,000 yung kikitain po natin. So sa ngayon po, yung mga namumunga pa lang po yung kinukwenta po nila, ano. So yan, lalabas po ako ng pinaka property para mapakita ko naman po sa inyo yung pinaka road. So explain ko muna po about sa documents nitong property na to. Ito po ay matured CLOA. So ito po ay nasa 24 years nang matured. And then buhay po si seller po. Ano yun ang kagandahan? Matured na, buhay pa po si seller. So wala po tayong magiging problema. And then updated po yung kanilang pagbabayad po ng mga tax po. Ano? And then ito po ay nasukat na ng agrarian. So may mga muhon na po tayong nakita kanina. So kung sakali po i-avail nyo yung property, pwede naman po kayo magpasukat po ulit. So tara, labas tayo para pakita ko naman po sa inyo yung kalsada niya. So yan po, bali lumabas na po ako ng pinaka property po, ano, bali ito po yung pinaka barangay road. So as you can see po, talagang hindi pa siya sementado, pero yan po ay ongoing na po yung pagpapagawa ng kalsada po natin, ano. So doon po kami galing sa banda doon, and then kagaya po ng nasabi ko, nasa 6 kilometers po tayo para makarating po tayo ng National Road. And then dito naman po yung sinasabi po namin sa dulo na yan, lusot din po yan is National Road, pero diyan po sinisimulan po yung cemented road. So nagsasalubungan po sila, ano. Ang importante po is may budget na po ang kalsada po dito. So soon magagawa na rin po yung ating kuryente. So ito po yung pinaka frontage natin, magsisimula po dun sa may pinakadulo hanggang dun po yan sa may kinauupuan ng aking mga kasama po na yun, ano. So yan po ay maglalaro sa nasa 100 meters. And then kagaya ng nasabi ko, tayo po ay kapantayan po ng barangay road. So hindi po siya palalim at hindi siya mataas po, ano. So kagandahan dito, talagang fresh air, punong-puno po ng mga niyog hanggang sa mga kaboundaryhan po nyo, oh. Ang ganda. So yan po, sa mga gusto po ng property na less than 1 M price, cheap price, friendly price, ayan po, avail na po kayo. Message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear sa inyong mga screen. Ayan po, so by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, ready na po kami for reservation. So message nyo na po kami agad po, ano. So 1.9 hectares, napakagandang property, small cut, pwedeng pagtayuan ng bahay, pag-alagaan ng hayop, at the same time pwede po na investment po. So tara, let's go, uwian na. Thank you for watching.